Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Randy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sulu. Sa edad na 10 taon, nakahiligan na ni Randy na magsaliksik sa mga bagay-bagay. Isa sa kinahuhumalingan ay ang pangkat etniko ng Pilipinas. At dahil sa pagiging kuryoso, iba't ibang pangkat na ang natuklasan. Nakaugalian na ang galitong gawain. Magpas sa mga oras na yon. Nang mga panahong yon, 30 taong gulang na si Randy. At dahil nagpaalam ng 1 linggo sa trabaho, muling binalikan ang nakagawian. Pangkat etnikong tausug ang napili ni Randy. Kaagad bumiyahe papunta sa pinakadulo ng Pilipinas. At pagkarating doon, hindi pa masyadong uso ang transportasyon, kaya't kinakailangang maglakad ng napakalayo. Mailap rin ang mga tao, kaya wala kang mapagtatanungan. Hindi naglaon ay naisipang dumiretso sa kagubatan. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nagpahinga muna. Inasikaso ang sarili. Kumain. Uminom at naidlip saglit. Nasanay na sa ganito, kaya't hindi na natatakot sa paligid na puro nagtataas ang puno ang makikita. Wala ding nangyaring masama sa paglipas ng oras. Nang mapagtangtong malapit na ang gabi, dali-daling nagtayo ng barong-barong. Pagkatapos, nanguha ng mga panggatong. Saktong madilim na pagkabalik, kaya tinipon ang nadampot na mga sanga. Sinindihan at hinayaang umapoy. Ito ang magsisilbing liwanag sa paligid. Katahimikan ang namayani sa lugar. Walang unos ng hangin, ni kaluskos na mga dahon ay walang madidinig. Sinamantala ni Randy ang pagkakataon na maisulat sa daladalang kwaderno ang naging ganap sa araw na yon. Magmula pagdaong hanggang na mga sandaling yon. Habang abala sa pagsulat, napalingon ng bigla ang may kumalampag na parang may natumbang puno. Sinundan ito ng mahaba-habang katahimikan, kaya muling bumalik sa pagsusulat ng binata. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga palasong nagsitarak sa lupa. Bago pa man makatakbo, 2 lalaking halos humutubad ang lumitaw. Hindi na alam ni Randy ang mga sumunod na nangyari matapos mawala ng malay. Nagising sa ingay ng mga bulungan. Nanlaki ang mga mata nang mabungaran ang kalalakihan na tinakpan ng kaunting tela ang maselang bahagi ng katawan. Parehas na lumingon sa kanya. Nagising na ang binata. Sa tingin mo ba, nagbalik na ang ating sultan sa wangis ng binatang ito? Siguradong oo. Ang huling bili ni Sultan Rahim, babalik siya gamit ang ibang anyo. Natagpuan natin ang binatang ito sa lugar at sa oras kung saan sinabi ng dating sultan na mahahanap siya. Walang dudang siya na nga. Bakit parang hindi niya tayo nakikilala? Hindi ba binanggit ni Sultan Rahim ang tungkol dito? Mahirap na. Gusto ko lang makasigurado na tamang tao ang natagpuan natin. Hindi kung sino-sino. Baka mapahamak pa tayo. Hindi. Sigurado kung siya na ito. Maaring hindi niya tayo kilala. Pero ang importante, kilala natin siya. Posible na walang maalala sa nakaraang buhay dahil ibang tao na siya ngayon. Magtiwala kayo.
Darating ang araw na maaalala niya rin tayo. Mahal na Sultan, ikinagagalak namin ng iyong pagbabalik. Sabay na yumuko sa harapan ni Randy ang tatlo. Bagay na hindi maintindihan ng binata. At tinatawag pa siya ng mga itong sultan. Mga manong, baka pwedeng umalis na ako. Di ko kayo kilala at hindi ako dapat nandito eh. Paglilinaw ni Randy. Mukha namang mabait ang mga ito. Ngunit dahil sa mga nakapaligid na patalim, balisong, palaso at itak, kinutuba ng binata sa masamang mangyayari. Bagong salta lamang sa lugar, hindi kilala ang mga tao, kaya't naninigurado bago malagay sa peligro. Ang problema, mahigpit itong pinipigilan ng mga lalaki. Pinalibutan siya ng mga ito. Hindi na kumilos sa ideyang malalagot ng hawak-hawak na palaso. Mahal na Sultan, ako ito, si Daud. Siya naman si Abo, at ito naman si Samal. Kami ang tapat mong taga-silbi. Huling nasasakupan sa tribo ng tribo na kinalimutan ng ating angkan. Napalunok si Randy. Bumuntong hininga para labanan ang kaba. Mga manong, ikinalulungkot ko po pero mali po yata kayo ng taong kinikilala. Hindi po akong sultan. Hindi po ako kabilang sa anumang tribo. Isa lamang po akong hamak na kuryosong tao sa ganitong pamumuhay. Sa tribo-tribo, ganun. Gusto ko lang pong mapag-aralan yung pangkat na ito. Pagpapaliwanag ng binata. Nagkatinginan naman ang tatlong lalaki. Nang magsitango sa isa't isa, inakala ng binata na papakawala na siya. Yun pala, ikukulong pala ito. Hindi na nakapalag sa takot na baka mapatay. Hindi naman siya sinasaktan. Daod, talaga bang siya ang wangis na gagamitin ni Sultan Rahim sa muli niyang pagbabalik? Tignan mo maigi ang pinata. Malayo siya sa ugali at katangian ng isang sultan. Mangmangyata yan eh. Halata naman sa mga mata. Sangayon ako kay Samal. Para siyang musmos na walang muwang sa mundo. Pakawalan na lang natin. Dahil ayon nga sa kasabihan, kung sino pa ang may utak lamok, minsan sila pang mag-ugat ng kaguluhan. Daud, unawain mo sana na wala kaming hangad kundi mapabuti tayo. Inabandona na tayo ng kapwa nating katribo. Huwag na nating dagdagan pa ang pinagdaraan ng ito. Naiintindihan ko ang punto ninyo. Pero hindi naman masamang umasa na ang binatang ito ang dati nating sultan. Mataas ang kaalaman ni Sultan Rahim. Alam din nating lahat na marami siyang sikretong pagre-ritual na minsan ang sumalba sa kanyang buhay. Paano kung sa pagkakataong ito, isang makapangyarihang ritual ang ginamit para muling magbalik buhay? At sa binatang yan sumapi ang kaluluwa ng mahal nating sultan. Walang nakakaalam kaya't subukan natin siya. Patirahin sa ating tahanan, palipasin ang araw, at saksihan ang magiging kilos. Kung wala tayong makikita sa galaw ng binatang ito, pakakawala na lamang natin siya. Napalunok si Randy. Hindi na alam kung ano ang iisipin sa mga sinasabi nila. Napabuntong hininga na rin matapos mapagtanto ang kalagayan. Inaasahan ng binata na magiging katulad ng nakaraang paglalakbay kung saan maluwag siyang tinanggap. Sa mga nagdaang pangkat etniko, trinato siya bilang bisita na kaanak ng datu o lider ng grupo. Pinakikitunguhan ng kabutihan at alagang-alaga. Hindi katulad ngayon. Napagkamala na nga, ikinulong pa. Nang mga sumunod na oras, sabay na umalis sina Daud, Samal at Abu.
May bitbit na palaso ang mga ito at tali. Sa hula ni Randy, baka mga ngaso. Sinamantala niya ang pagkakataon. Naghanap ng paraan para makaalis. Kaso nga lang, masyadong mahigpit ang pagkakatali ng pinto. Gawa lamang naman sa kahoy at kawayan. Ang tali pa ay mula sa balat ng tangkay ng nyug. Ngunit kung hahatakin, posibleng magtamo ng sugat. Dumating na lamang ang tatlo ay hindi pa rin nakakatakas. Kaagad siyang inabutan ng buko. Dali-daling nilagok ang tubig para maibsan ang pagkauhaw. Binigyan na rin siya ng makakain kagaya ng prutas. Ang sabi ni Daud, pagtiyagaan na lamang muna dahil magluluto pa ng pananghalian. Baboy ramo ang nahuli ng mga ito. Maliit pa pero siksik sa laman. Inihaw ng buo kaya't ilang oras din ang tinagal bago nahango sa apoy. Dito lamang siya pinakawalan para sumabay sa pagkain. Napalunok nang makitang kahit marumi ang mga kamay. Kagad nilantaka ng putahe. Walang makitang tubig sa paligid maliban sa buko. Hindi ito ginalaw dahil mauubusan ng inumin kapag nagkataon. Nagdalawang isip si Randy na kumain. Ngunit nang matikman, hindi makapaniwala na maayos ang pagkakaluto. Naparami ang kain ng binata pero hindi siya natapos dahil may lumusob. Kagad siyang hinila ni Abu sa ligtas na lugar. May kung anong pintuan na pinagtatambakan ng tuyong dahon. Doon siya pinababa. Habang nasa ilalim ng lupa, nadidinig pa din ng sigawan sa labas. Kalampag ng wasak na mga gamit. Tumagos pa ang matutulis na palaso. Gawa sa kawayan ang pinto. Sa siwang ay may unti-unting tumutulong dugo. Kinalimutan niyo na kami. Hindi ba? Ano pa ba ang gusto ninyo? Pinakinggang maigi ni Randy ang usapan. Nabalitaan namin na bumalik ang dati mong sultan. Nasa na siya? At papatayin ko siya uli. Masyado kang bilib sa sarili mo, Ale. Nagawa mo man siyang paslangin noon. Pero ngayon, hindi na dahil sa pagbabalik ni Sultan Rahim. Ikaw ang papatayin niya. Kaya kung ako sa'yo, humanda ka. Makalipas ang ilang sandali, natahimik ang paligid. Binuksan ni Randy ang pinto at lumabas. Bumungad ang tagpong wasak ang lahat. Sina Daud, Abu at Samal. Pare-parehong sugatan. Dali-dali lumapit para tulungan ang mga ito. Hindi may kakaila na may kaalaman ang binata pagdating sa panggagamot. Nakatira ito ng ilang buwan sa tahanan ng tiyuhin na isang albularyo. Ginamit niya ang mga natutunan para tulungan ang kasamang katutubo. Maraming halaman sa paligid na pwedeng pakinabangan. Namangha naman sina Daud sa pinakitang kakayahan ni Randy, na lalo lang dumagdag sa paniniwalang siya ang nagbalik na sultan. Matapos naman ang panggagamot, siya ang umako sa pagluluto ng hapunan. Ang naitabing karne kanina ang pinagtiyagaan. Sa hapag, dito napag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa pagsasalaysay ni Daud, malaki dati ang tribong sakop ni Sultan Rahim. Ang sultan na kanilang pinagsisilbihan magmula pa noon. Maayos naman ang pamamalakad. Ngunit kahit ganon, hindi maiwasan ang pangyayari na nagdulot ng pagkakawatak-watak ng paniniwala. Umabot pa sa puntong marami ang umalis para manahan sa malayong lugar at magtayo ng sariling kalakaran. Hindi ito nagawang pigilan ng sultan dahil lahat ng nasasakupan ang tumalikod
para sumama kay Ali. Sina Samal, Daud at Abu. Sila na lamang ang natitira. Ang punot dulo ay walang iba kundi ang minsan ng kanang kamay ni Sultan Rahim. Si Ali, ang pinuno ng hukbong pandigma. Sakim sa kapangyarihan. Gusto siya ang tinitingalang sultan ng nakararami. Gumawa pa ng usaping kontra sa pamunuan ni Sultan Rahim. Pinakalat sa ibang tribo ang tungkol dito, kaya't humantong sa punto na ang tribong minsan ang naging makapangyarihan. Tinalikuran at tinaguri ang kinalimutang tribo. Dahil kahit ang mga karatig tribo, hindi na sila kinilala. Ito ang dahilan kung bakit nalugmok sa kalungkutan ang sultan na nagresulta ng maagang kamatayan. Kung ganun ho, talagang hindi na kayo ginalang ng dating katribo. Kayo ba? 3 na lang kayo. Hindi nyo ba naisip na bumigay at umalib na lamang sa kanila? Hindi yung ganito na pinagdidiskitahan nila kayo at pinagtatangkaan pa. Kailanman, hindi namin gagawin yon. Maituturing na kalapastanganan sa sultan na taos naming pinagsisilbihan. Ilang beses mang kaming patayin ng grupo ni Ali, hindi namin ipagpapalit si Sultan Rahim. Nangako siya sa aming babalik siya, kung hindi man sa itsura niyang yon, sa ibang wangis. At ikaw yon, Benata, hindi mo man kami natatandaan. Ayos lang, basta kami kilala ka namin. Napakamot sa ulo si Randy. Ito na naman ang usapan nila, kung saan napagkakamalan na naman siya. Muli niyang pinaliwanag kung bakit napadpad sa lugar. Ipinakita ang mga gamit, papel at lapis. Mahigpit na pinaintindi na nandito lamang para matutunan ang pamumuhay ng pangkat. Kaso nga lang, walang ni isa ang naniwala. Nakaukit sa isipan ng mga ito na siya ang ipinangakong magbabalik na sultan. Ang sabi pa ni Daud, mahusay sa panggagamot si Sultan Rahim. Bagay na nakita nila sa binata nang sandaling ginamot sila nito. Kuhang-kuha rin ng pananalita, tindig at puso na para sa mga tao. Lahat ng ito ay taglay ni Randy. Pinalaki din ng binata na kinakailangang may puwang sa pagkatao ang pagtulong sa kapwa. Ngunit kahit anong pagpapaliwanag ang gawin, hindi naniniwala ang mga ito. Para sa kanila, nakalimot lamang ang binata. Umaasa pa na darating ang araw na maalala rin ang lahat. Napailing na lamang si Randy. Sa hinaba-haba ng usapan, hindi napansin ang oras. Matutulog na sana nang magulantang sa pagtagos ng palaso. Ang dulo nito ay may nakatusok na ulo. Hindi kilala kung kanino, ngunit mahahalatang bagong pugot pa lang. Dali-daling prinotektahan si Randy. Dinala sa ligtas na lugar. Nagpunta sila sa gubat. Sina Daud at Abu ang nakipagbatuhan ng palaso sa mga kalaban. Samantalang si Samal ang naiwan kay Randy. Nakarating sa puno kung saan kinakailangang akyatin para makaligtas. Hindi mano-manong akyatan dahil may nakatagong lubid na nakakonekta sa itaas. Sa pamamaraang yun ay narating nila ang tuktok. Mula sa itaas, nakikita sina Daud at Abu. Tumatakbo ang mga ito. Kung minsan ay nagtatago para makaiwas sa humahabol na palaso. At nang tuluyang makapwesto, kanya-kanya sa paghugot ng balisong. Sa pagtapat na mga kalaban, tinambangan, at sa bilis ng kilos ay bumulagta na lamang ang mga ito. Pinalipas pa ang ilang sandali. Bago sumenya si Daud na ligtas na sa paligid.
Sa tingin ko kailangan na nating maghanap ng bagong tirahan. Abo, Samal, bumalik kayo sa tribo. Kunin niyo ang mga bagay na pwede pang pakinabangan. Mauuna kami sa lupain kung saan matagal na nating binabalak na magtayo ng tahanan. Habang bumalik sina Abu at Samal, dumiretso ng daan sina Daud at Randy. Pagkabalik ng mga ito, kagad namutol na mga kahoy para gawing pundasyon sa itatayong tahanan. Tumulong na rin ang binata para mapabilis ang paggawa. Sa kabutihang palad, naging matiwasay ang pamumuhay ng mga sumunod na araw. Malayo sa gulo, malayo din sa mga kalaban. Ang pinoproblema lamang ni Randy, hindi siya makaalis dahil bantay sarado. Maging sa pagdumi o pagligo sa ilog, sinasamahan siya ng mga ito. Nababahala na ito sa mga mangyayari, lalo pat pinipilit ni Daud na gampanan ng tungkulin bilang bagong sultan. Makailang ulit na rin siyang nagpapaliwanag na hindi siya ang nagbalik na Sultan Rahim. Kaso nga lang, buo ang paniniwala ng mga ito na siya ang sinapian ng dating pinuno. Sa araw na yon, sinamahan siya ni Samal sa ilog. Nagtatampisaw siya, samantalang ito naman ay abala sa panghuhuli ng isda. Nang makatsyempo, dahan-dahang pumuslit palayo. Matagumpay namang nakaalis. Ngunit hindi mapakali dahil may sumusunod. Isang katutubo. Ngunit siguradong hindi si Samal. Hindi rin si Abo o si Daud. May distansyang pagitan ngunit kahit saan man siya sumuot, nakakasunod pa rin. Kinabahan ng binata kaya't kinapa ang daladalang supot na pinaglalagyan ng pagbibihisang damit. May nilagay siyang balisong doon, kaso iba ang nadampot. Laking gulat sa pagtambad ng maliit na replika ng isang anito. Ito ang kinikilalang Diyos ng karamihan sa katutubo. Hindi ito binigyang pansin. Natataranta na sa paghabol ng lalaki. Habang tumatagal, dumarami ang mga ito. Binilisan ni Randy ang pagtakbo ngunit nagulat ng umangat. Nahuli ng bitag. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. May tumamang bato sa noo na naging dahilan ng pagkahimatay. Nagising ng madinig ang bulong-bulungan. Pero hindi katulad ng pag-uusap nila Daud noon. Ngayon, nakaharap sa nagliliyab na apoy ang nakayukong mga katutubo. Maliban dito, sa unahan, nakatambak ang lamang loob at pugot na ulo ng iba't ibang hayop. Kagaya ng baboy ramo, kambing, baka at ibon. Nang masipat siya ay dali-daling kinalagan sa pagkakatali. Kinaladkad sa harapan. Dito lang malinaw na nakilala ni Randy ang mga ito. Muli rin sa probinsya kung saan maraming elementong nagbabanta sa tao. Isa pa, minsan lang tumira sa poder ng albularyo. Kaya't kahit papano nakikilala kung sino ang kaharap. Ang nakapalibot na katutubo ay walang duda na may lahing aswang. Hindi lamang mahahalata sa amoy o sa kilos. Makikita rin sa mga mata. Maligayang pagbabalik sa mundo, Sultan Rahim. Hindi ko inaasahan na magkakatotoo ang hula mo sa iyong sarili. Nagtataka lamang ako. Bakit kinakailangan mong gumamit ng ibang wangis? Pwede naman na yung dati mong mukat katawan. Hindi ba? Nang sa ganon, madali kitang makikilala. Hindi bali na. Nandito ka na rin naman. Handa ka na bang maging alay? Hindi kilala ni Randy ang muka. Pero pamilyar ang tinig.
Ito yung tao noong araw na sinalakay ang tribo nila Daud. Kung tama ang pagkakaalala, tinawag nila ito sa pangalang Ali. Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi nga ako yung sultan na sinasabi ninyo? Ginoo, gusto ko lang naman sanang matutunan yung pamumuhay at kalakaran ng iba't ibang tribo. Pero sa halip, napagkamalan niyo pa ako. Hindi nga kasi ako sa Sultan Rahim o ano man yung pangalan niya. Ako nga po si Randy, 30 taong gulang at napadpad lang sa lugar para magsaliksik. Huwag po nang bilugin ang ulo ng lahat, Sultan Rahim. Swerte ka't may gana pa akong tawagin kang sultan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang pag-aalay. Teka sandali, Ginoo maniwala ka naman. Wala nga akong kinalaman sa sultan-sultan na yan. Ordinaryong tao lamang ako. Eh kung hindi ikaw ang sinasabing sultan na magbabalik, bakit nasa iyo ang mutsyang ito? Ginagamit ni Sultan Rahim ang mutsyang itim sa maraming pamamaraan. Isa na rito ang labanan ang angkang kong may lahing aswang. Siya nga ang dahilan kung bakit kaunti na lamang kami. Maaari ba, wala nga akong pakialam sa drama nyo. Basta't nagsasabi ako ng totoo, hindi ako si Sultan Rahim. Saglit na natigilan ang lahat. Ngunit nang magkatitigan si Ali at ang matandang nasa unahan, itinuloy pa rin ang balak. Nagpumiglas si Randy ngunit dahil malakas ang mga ito, wala ring nagawa. Itinabi siya sa nakatambak na laman ng hayop. Sumasakit ang tenga ng simula ng lahat ang sabayang pagbigkas. Nagdudulot ito ng matinding kilabot sa pakiramdam. Napasigaw ang binata nang walang ano-anong sinaksak sa tagiliran. At nang umagos ang dugo, sinalo at pinahid sa pahina ng libreta. Walang ideya kung ano ang ginagawa ng mga ito. Ngunit abala ang isip ni Randy sa sinabi ni Ali tungkol sa mutsyang itim. Yung maliit na replika ng anito. Tumatak sa kanya ang sinabing ginagamit ito ng dating sultan para paslangin ang mga aswang. Ito ang nakitang paraan ng binata para makalaban. Sa kabutihang palad, natunto nila Daud ang kinalalagyan. At bago pa man mapatay ang binata para maging alay, nagpaulan ito ng mga palaso na siyang pumatay sa iilang tauhan ni Ali. Yun lamang ordinaryong katutubo. Ang mga aswang ay nagpalit ng anyo para sumugod. Kinalaga ni Daud ang binata samantalang nakipagbuno naman sa mga halimaw sina Samal at Abu. Inabutan siya ng itak at sibat. Walang ano-anong nakisali sa labanan. Hindi man sanay sa ganitong bakbakan. Ngunit nararamdaman ni Randy na naging isa ang katawan at hawak na patalim. Dahil na rin sa gustong iligtas ang sarili, nagawang makipagsabayan sa galaw ng paligid habang nag-iingat na hindi matamaan. At nang makuha ang mutsyang itim, dito napansin na merong nadagdag sa lakas. Sinamantala niya ang pagkakataon. Itinodo ang pakikidigma. Kaso nga lang, may ilang beses itong natamaan. Sa dami ng kalaban, hindi lang sa kaliwat kanan, kundi pati sa harapan at likuran. May lumilipad pang mga aswang. At nang napuruhan si Randy, dali-dali itong itinakas ni Samal. Sina Daud at Abu ang naiwan para tapusin ang laban. Malubha ang lagay sa tagiliran na makailang ulit nasaksak. Inagapan, iba't ibang dahon ang itinapal. Pinainom pa ng dagta na mula sa mga ugat. Sa kabutihang palad, unti-unting bumuti ang pakiramdam sa paglipas ng oras.
tuluyang napanatag ng makabalik sina Daud at Abu. Bagaman nagtamo ng sugat at galos, ligtas pa rin ang mga ito. Si Samal ang nagkwento tungkol sa angka ni Ali. Lingid sa kalaman ng lahat ang pinagmulan nito noong pumasok sa tribo. Mabait ang imaheng ipinakita, kaya't maraming tao ang nahumaling. Isa na rito ang dating sultan na agarang naisahan. Isa pa, magmula noong magkawatak-watak at itinuring na kinalimutang tribo, ang kani Ali ang paminsan-minsang lumulusob. Nabubuhay pa noon si Sultan Rahim na siyang kumakalaban sa mga aswang. Kaso umabot sa punto na sumakabilang buhay na ito. Natigil ang paghagupit ng mga nilalang, ngunit sina Ali ay patuloy pa rin. Nakalimutan na ni Randy ang sadya sa lugar dahil sa pangyayaring kinasangkutan. Nakipagtulungan kina Daud sa pagpaplano kung paano tatalunin ang grupo ni Ali. Habang nabubuhay pa ito, hindi matitigil ang labanan. Isa lang ang makakatalo sa angka ni Ali kundi ikaw, mahal na sultan. Nakita namin kung paano gumana sa iyo ang mutsyang itim na anito ni Sultan Rahim. Kaya naniniwala kaming kaya mong wakasan ng walang kwentang kaguluhang ito. Hindi na kami maghahangad na maibalik ang dating tribo. Ang samin lang, tuluyang matigil ang gulo. Napabuntong hininga si Randy nang muli siyang tawagin bilang sultan. Hindi ko po alam kung ano yung ganap ng dati niyong sultan para mapagkamalan niyo kung siya. Basta, kapag nagawa nating talunin ang pangkat ni Ali, ipapangako niyong pakakawalan ako. May pamilya pang naghihintay sa akin. 1 linggo lang ang bakasyon ko sa trabaho pero ilang linggo na akong nandito. Sisante na ako pagbalik. Sandali, lilinawin ko lang na wala akong ideya sa tinatawag niyong mutsyang itim. Ginamit ko lang kasi sabi ni Ali, ito yung nilaban ni Sultan Rahim noong araw eh. Ang totoo niyan, nagsikap lang akong makaganti sa atake ng mga aswang dahil ayaw ko pang mamatay. Ano man ang iyong rason, nakikita namin si Sultan Rahim sa'yo. Hindi bali na. Balik tayo sa usapan. O sige, ipapangako namin na kapag natalo natin ang pangkat ni Ali, papayagan ka naming umalis. Napag-isip-isip ko na hindi ka naming pipilitin kung ayaw mo naman. Ito ang pangakong pinanghawakan ni Randy. Kaya't siniguradong gagana ang plano para makaalis na sa lugar pagkatapos. Si Daud ang pumili ng oras kung kailan aatake. Inihanda nila Abu at Samal ang mga patalim. Ang binata sa kabilang banda, nakipag-usap sa mutsyang itim. Mutya, makikiusap sana ako na tulungan mo kaming talunin yung pangkat ng kalaban. Para na rin to sa kaligtasan ng nasasakupan mong sina Daud. Magpasa hanggang ngayon, umaasa sila na babalik ang dating nagmamay-ari sa'yo. Kaya habang wala pa siya, ako muna yung gagamit sa'yo ha. Pakiusap lang, makipagtulungan ka para matapos na yung kaguluhang to. Taus-puso ang bawat pagsambit ng salita. Dinama ni Randy ang enerhiya ng mutya. Hindi may tatangging nagbigay ito ng senyales. Hindi lubos ang pag-unawa ngunit isinasaisip na ito ang sagot ng gamit. Sa pagsapit ng takdang oras, kanya-kanya sa pagpwesto si Randy. Nasa hulihan siya kasama si Samal. Samantalang nasa unahan sina Daud at Abu na silang biyasa sa labanan. Nagmanman muna sa lugar. Napag-alamang naghahanda ang pangkat ni Ali para lusubin sila. Daod, hindi pa tayo aatake. Abala pa sila sa paghahanda. Walang di isang nagmamatsyag sa paligid. Unahan na natin. Kami ang mauuna ni Abo.
Kapag nakapasok na kami, tumira na kayo. Maingat na pumuslit ang dalawa. Naghanda na rin si Randy. Kinargahan ng palaso ang busog. Bawat dulo nito ay merong lason kaya nang tumama sa kalaban. Hindi nakatagal. Nagkagulo sa mga sumunod na oras. Nagsiliparan ng palaso sa kahanginan. Sina Daud at Abo naman ay marami ng naibagsak na kalaban. Hanggang si Ali na lamang ang natitira. Ang lakas ng loob mo, Daon. Baka nakakalimutan mo na may lahi rin akong aswang. Angangkan mo lang. Huwag kang masyadong mangarap. Aswang man ang angka na pinanggalingan mo. Nananatili ka pa ring tao. Nakaligtas ka sa sumpa ng pamilya mo. Pero hinigitan mo naman ang kasamaan nila. Nagawa mo ng paikutin si Sultan Rahim noon. Ngayon sisiguraduhin kung may kalalagyan ka sa akin. Pumabor kina Randy ang pagkakataon. Dahil wala sa paligid ang angka ni Ali, hiwalay sila ng kuta. Hindi na pinatagal ni na Daud at Abo. Sabay na sinugod si Ali at hindi nagpatawad. Hinigpita ng bawat atake. Hindi nakatagal ang kalaban. Tumabi rin sa nakahandusay na kasamahan. Kung nagbilin ang dating sultan na babalik, pues ako rin. Babalik ako para patayin kayong lahat. Hindi natapos ang pagsasalita ni Ali nang itarak ni Samalang sibat sa ulo nito. Bago pa man makarating sa angka ng lalaki ang kaganapan, nakaalis na sila. Kagaya ng pinangako, pinayagan nilang umalis si Randy. Ibinalik ng binata ang mutsyang itim ngunit humiling si Daud na siya na lamang ang magtago nito. Hinatid pa siya ng 3 sa sakayan ng barko. Masyadong mabilis ang pangyayari dahil sinigurado ng mga ito na makalayo sa lugar ang binata bago pa lumusob ang angka ng aswang. Ipagpapalagay na lamang namin na kinakailangang umalis ng aming sultan. Binata, pasensya ka na pero para sa amin, ikaw pa rin ang pinangakong babalik na si Sultan Rahim. Iba man ang iyong wangis, taglay mo ang pag-iisip, kilos at tindig, at maging pananalita ng aming dating sultan. Huwag kang mag-alala. Tatanawin naming utang na loob ang pagtulong mo sa amin para wakasan ang buhay ni Ali. Humayo ka na. Ingatan mo rin ang mutsyang itim. Marami pang nais malaman si Randy. Ngunit dahil oras na rin ang pag-alis ng barko, wala nang pagkakataon. Bumiyahe itong naguguluhan. Pilit pang pinoproseso ng isipan ang mga kaganapan. Napahawak na lamang sa mukha. Tumititig sa isla na sa pag-usad ng sinasakyang barko ay unti-unti nang lumiliit. Itinuring ng binata na isa sa hindi makakalimutang paglalakbay ang pagpunta ng Sulu dahil sa bakbakan sa pagitan ng katutubot aswang. Isa pa, ang hindi inaasahang pagtanggap ng mutya sa kanya. Nang makabalik ng tahanan, maayos nitong itinago sa bahaging hindi makikita ng kahit na sino. Bagaman pinagkaloob, iginalang pa rin ang dating may-ari na si Sultan Rahim, ang sultan ng nakalimutang tribo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Trina. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panahong yon, isang nursing student si Trina. Kasama sa kursong yon ang 2 matalik na kaibigan na sina Eri at Obet.
Halos hindi mapaghiwalay ang tatlo. Sa klase, sa mga lakad, at lalo na kapag may mga group study at report na kailangang paghandaan. Ang paaralang pinapasukan, isa sa pinakamatandang eskwelahan sa lungsod. Malawak ang campus. Karamihan sa mga gusali ay luma. Sinasabing itinayo pa ang mga ito noong panahon ng mga Amerikano. Sa pinakadulong bahagi ng campus, matatagpuan ang library, katabi ng isang ilog. Sa gabi, halos walang dumaraan doon dahil madilim at tahimik ang lugar. Isang gabi, matapos ang kanilang klase, nag-usap ang tatlong magkaibigan tungkol sa report na kailangan nilang tapusin. Uy guys, tuloy ba tayo mamaya? Kailangan na talaga nating matapos yung report natin, no? Wika ni Eri. Oo, tuloy ako. Pero ang problema, baka wala na akong masakyan pa uwi kapag ginabi tayo. Dagdag ni Obet. Kung ganon, sa bahay na lang kayo matulog pagkatapos. May extra room naman kami. Wala rin sina mama at papa. Nasa Cebu sila. Wika ni Trina. Kagad namang pumayag ang dalawa. Kumain muna sila bago magpunta sa library upang simulan ang kanilang group study. Habang naglalakad, mas lalo pang dumidilim ang paligid dahil halos uwian na ng mga estudyante. Uy, baka may multo dyan ha? Kapag may nadinig akong kakaiba, mauuna akong tatakbo. Ay naku, sa laki mong yan, yung multo pa yung matatakot sa'yo, no? Pagkarating sa library, kagad silang naghanap ng mga librong kakailanganin para sa report. Tahimik ang buong lugar. Ang madidinig lamang ay ang pagpitik ng mga pahina ng libro at ang ugong ng electric fan sa kisame. Habang naglalakad si Trina sa hallway, bigla niyang nadinig ang isang tunog. Pag-iyak. Mahinang pag-iyak ng isang sanggol. Napahinto at lumingon sa paligid. Ngunit wala siyang nakitang tao. Inisip na lamang na baka may bahay sa likod ng campus at doon nang gagaling ang tunog. Hindi niya ito pinansin. Umupo silang tatlo sa isang mesa at nagpatuloy sa pag-aaral. Makalipas ang ilang minuto, muli niyang nadinig ang pag-iyak. Sa pagkakataong yon ay tila mas malapit na ito. Tumingin siya kina Eri at Obet. Ngunit naka-headphones ang dalawa habang abala sa pagsulat. Hindi na siya nagsalita at pinagpatuloy na lamang ang pag-aaral. Pagkaraan ng ilang oras, natapos din nila ang report. Katulad ng napag-usapan ay dumiretso sila sa bahay ni Trina. Pagkarating doon, itinuro ng dalaga ang kwartong tutuluyan ng dalawa. Ngunit bago sila matulog, napagpasyahan muna nilang tumambay sa maliit na balkonahe sa ikalawang palapag. Tahimik ang subdivision. Ang ilaw lamang mula sa mga poste ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Habang nakatanaw si Trina sa labas, napansin niya ang isang aninong tila gumagapang sa pagitan ng dalawang poste ng ilaw. Uy, tignan nyo yun, oh. Saan? Wala naman akong nakikita. Baka naman pusa lang yan. Hindi na nagsalita pa si Trina. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka nga pusang naglalaro lamang ang nakita niya. Kinabukasan, maagang umalis sina Eri at Obet upang umuwi muna at magbihis sa tahanan. Naiwang mag-isa si Trina.
Habang naghahanda ng almusal sa kusina, nakarinig ng mahinang kaluskos sa likod. Napakunot ang noo. Alam niya na wala namang ibang tao sa bahay dahil day off ang mga kasambahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggalingan ng tunog. Tahimik, walang tao. Ngunit nang makarating siya sa banyo sa likod ng kusina, nanindig ang balahibo. Sa sahig ay may maliliit na bakas ng paa. Hindi yon bakas ng paa ng hayop. Mukha itong bakas ng paa ng isang sanggol. Papalapit ang mga bakas sa bintanang nakaharap sa likod ng bahay. Sa sobrang kuryosidad at takot, lumabas ito sa pintuan ng kusina upang silipin ang likuran ng bahay. At sa isang saglit, may nakita itong maitim na nilalang na halos sinlaki lamang ng pusa. Napakabilis gumalaw at kagad na nawala sa gilid ng bakod. Mula noon ay hindi na mapakali si Trina. Pagkarating naman sa paaralan, kagad niyang kwento kina Eri at Obet ang lahat. Oy Trina, baka namang kulang ka lang sa tulog no? O baka anak lang ng kasambahay niyo yun? Hindi pwede. 5 buwan pa lang yung anak ng kasambahay namin. Hindi pa yun halos nakakalakad no? Hindi pa rin sila naniwala. Ngunit nakita nilang seryoso si Trina. Kinagabihan, matapos ang klase ay naglakad si Trina papunta sa parking lot. Habang papalapit sa kanyang sasakyan, muli niyang nadinig ang iyak ng sanggol. Ngunit mas malakas na ngayon, mas malapit. Nang mahulog ang susi sa lupa, napayuko ito upang pulutin. At nang mapasilip sa ilalim ng sasakyan, halos tumigil sa paghinga. May isang sanggol na nakahiga sa ilalim ng kotse. Napaatras ito sa takot at kagad tinawagan si Eri at Obet. Mabuti na lamang at nasa campus pa ang dalawa. O anong nangyari sa'yo? May sanggol. May sanggol sa ilalim ng kotse ko. Huh? Seryoso ka ba? Kagad namang sinilip ni Obet ang ilalim ng sasakyan. Pagkaraan ng ilang segundo, umangat ito at umiling. Wala namang kahit na ano eh. Naroon yung kanina. Nagkatinginan sina Eri at Obet. Sa unang pagkakataon, nakita nilang hindi biro ang takot sa mukha ng kaibigan. Pagkarating naman sa bahay ni Trina, kagad itong nakatulog. Ngunit ng gabing yun, nagkaroon siya ng isang napakalinaw na panaginip. Nakita niya ang isang babaeng tila estudyante rin. Nasa likod ng campus, sa isang bakanting lote malapit sa ilog. Umiiyak ang babae habang may hawak na supot. Maya-maya nilabas nito ang isang babasaging garapon. At nang mailapit ito sa liwanag, nakita ni Trina ang laman. Isang fetus. Napabalikwas ito sa takot at napasigaw. Hoy Trina, anong nangyayari sa'yo? May nakita akong babae sa panaginip ko. May hawak siyang garapon. May fetus sa loob. Ay naku Trina, parang may gustong iparating sa'yo ang batang yon. Kinabukasan, Sabado at walang pasok, nagpasya ang tatlong magkakaibigan na imbestigahan ang lugar na nakita ni Trina sa panaginip. Ngunit ng gabing yun, tila nagbago ang paligid. Trina, sigurado ka bang ito yung lugar? Hindi ako pwedeng magkamali.
Ilang hakbang pa lamang ay nadinig na nila ang iyak ng bata. Mahina sa simula, hanggang sa lumakas, hanggang sa naging ungol ng isang galit na nilalang. Biglang may kumuluskos sa paligid. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang maliit na nilalang. Sinlaki lamang ng pusa. Nagliliwanag ang mga mata. At nang lumapit ito ay nakita nila ang matutulis na pangil. Kaagad silang tumakbo palabas ng lugar. Ngunit nang bumalik sila kasama ang gwardya, biglang sumigaw ang lalaki. May isang maliit na nilalang na nakakapit sa kanyang leeg. Kinuha ni Trina ang flashlight ng gwardya at tinapat ito sa mukha ng nilalang. Dito niya nakita ang tunay na anyo. Isang tiyanak. Umangil ito ng tamaan ng liwanag at kagad na tumalon palayo. Makalipas pa ang ilang araw, hinukay ng mga pulis ang lugar na itinuro ni Trina. Dito nakita ang isang garapon na may lamang itim na likido. Sa pagsusuri sa laboratorio ay natuklasan na yon ay labi ng isang fetus na 4 na buwan pa lamang sa sinapupunan. Hindi nagtagal nakilala rin ang babaeng responsable. Isang araw, habang pauwi si Trina ay lumapit ito sa kanya. Hindi ko sinasadya. Natakot lang ako. Iniwan ako ng nobyo ko. Pero ano man ang dahilan mo, hindi kasalanan ng bata yun. Matapos ang pangyayaring yun, wala nang muling nakarinig ng iyak ng sanggol sa campus. Wala nang nakakita ng anino. Wala nang gumagapang sa dilim. Marahil ay natahimik na ang kaluluwa ng batang yun. Ngunit ayon sa mga matatanda, ang mga tiyanak ay mga kaluluwang puno ng galit. Galit dahil hindi sila nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Galit dahil hindi nila naranasan ang mundo. At galit dahil ang mismong mga taong dapat sana'y nagmahal sa kanila ang siyang unang tumalikod. Ngunit sa pinakailalim ng galit na yun, may isang bagay pa ring hinahanap ang kanilang kaluluwa. Hindi paghihigante, hindi rin dugo, kundi ang pag-aaruga ng isang ina na kailanman hindi nila mararanasan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.